Yan, bago po tayo dumako sa ating pinakapuso ng ating gawain. Sabihin mo sa katabi mo, nagtagumpay ka. Nagtagumpay ka. Nagtagumpay ka kaya dahil nandito ka. Amen! Amen po ba? Amen! Kaya, ito na po ang ating pinakapoging mentor. Mentor ni Deacon Eugene and Rina. Palakpakan po namin ang Diyos sa kanyang buhay. Pogi. Sulan di kasi. Ayan, purihin ng Panginoon. At nandito na lang ako para at least mas intense. Ayan, praise God. Purihin ng Diyos at binigyan na naman tayo ng privilege na may bahagi sa salita ng Panginoon. So, ikaw na lang magpindot, ayaw eh. Mamaya, sabihin ko na lang. So, sa buhay natin, di ba, ay likas naman na meron tayong pinagdaraanan, di ba? So ngayon, hayaan natin na mag-usap ng hapon, basahan kanina, yung mga sharing ng testimony nyo, kalatot dito kung paano natin malatampasan yung buhay natin. Ngayon, isang tanong, ay tatlo pala to. Bago ako mag-start, sino dito ang masasabi niyang malakas siya? Amen. Start naman. Gusto makita. Para mamaya alam ko kung sino yung ano. Paano sabi niyo malakas ka? Siyempre. Maging totoo lang tayo, ha? Malakas tayo, di ba? Okay. Sino naman dito yung masasabi niyang mahina siya? Same pa rin, di ba? At least, totoo ha, ano lang tayo, real talk tayo ngayon ha. Ngayon, sino naman dito ang nagsasabing uubra yung lakas niya sa panahong mahina siya? Sino dito, di ba, sabi ko kanina, tanong ko kanina, sino ang malakas at sino ang mahina? Ngayon, sino dito sa atin na masasabi niya uubra yung lakas niya sa panahong mahina siya? Medyo napaisip na kayo ngayon. Yan ang ating titignan ngayon. Doon sa panahon na malakas tayo at doon sa panahon na mahina tayo. Yan. Next slide please. Yan. Kaya ang title ko kasi makikita niyo po yan sa 2 Corinthians 12. Pakibukas po. 2 Corinthians, ano may Bible please? Pakibukas para mabasa nyo. 2 Corinthians 12, 9 to 10. Anong sabi dyan? Pakibasa? Pwede bang basahin ninyo? Sabay-sabay? Isa. 1, 2, 3. Ito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo. Sapagkat lubusan na ay ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya buong galak kong ipagmamalaki ang aking kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y pinasiyahan sa ganan ng aking hinaan. Mga pagod siya, mga hirapan, pag-uusig at kagalitan. Sapagkat kapag ako'y mahina, doon ako'y hihinawas. Kaya tanong ko kanina, na-tricky kayo. Okay, di ba? Ngayon, sa buhay natin, maraming pagsubok, maraming kahinaan, nararanasan, emotional, physical, but above all, spiritual. Yun ang pinakamahalaga. Tignan natin ngayon, ano talaga ang pinapakita ni Paul dito sa atin? Ano yung, di ba, may mga pagkakataon na talagang mahina tayo. Hindi natin kaya, suko tayo, lalo kayo, mga sudyate. May tanong sa inyong teacher, hindi mo alam kung saan mabubuti yung sagot. Di ba? Hindi mo alam kung saan yung galing yung tanong ni teacher na yun. Wala naman doon sa, di ba? Ay, sorry, may teacher pala tayo dito. Hindi. Totoo naman yun eh, kasi nga, blackout ka eh. Di ba? Sa school. Totoo yun. Kaya nga, tignan natin ngayon. Paano ngayon
Kasi nga tayo bilang mga anak at kabataan, ngayon, si Apostol Pablo, kaya niya nasabi yan that time, sobra yung kanyang pinagdaraanan. At that time po kasi ay, kung ating titignan yung buhay po ni Paul nung sinabi niya yan, nakarating na po kasi nasubukan niya po kasi sa langit. Nung nandun siya sa third heaven, 14th year ng kanyang missionary, ay sinabi niya po yan sa Corinthian. Di ba? Sinabi niya na, sabi nga kanina, si Apostol Pablo ay may tinik sa laman. Kumbaga, kung ano yung mga tinik sa laman na sinasabi niya, tinutukoy niya, tingnan natin mamaya. Yung tinik sa laman or thorn of the flesh na tinatawag, ito ngayon. Dito natin ngayon titignan. Kasi, bakit si Paul kasi that time ay nanalangin na eh. Lord, tanggalin niyo po sa akin yung mga tinik na ito sa aking katawan. Di ba? Kayo, naniniwala ba kayo may tinik kayo sa katawan? O tinik sa laman? Sino may tinik sa laman dito? Be honest. Sino? Hindi niyo pa kasi naiintindihan yung thorn of the flesh. Ipapaliwanag ko ngayon. Ano yan? Ano yung pinaghuhugutan po ni Paul dito? Ano yung mga kahinaan? Ito yung thorn of the flesh is kahinaan. Isang kahinaan po ni Paul na hindi niya kayang alisin. Tayo bilang mga anak ng magulang, ng mga estudyante, di ba? Ito tayo, mahina tayo. May mga anak, even si Paul ay may kahinaan. Sobra siyang nakikita, kaya sabi kanila, nakikita ang sagot ni Lord sa kanya, my grace is sufficient for you. Sabi niya, sa English version niya. Kung makikita niyo, tingnan niyo yung English version, napakaganda. Lalo sa, tapos sabi sa ibang version pa sa NASB, sabi niya, my grace is rest upon you. Nagre-rest. Yung biyaya ng Diyos sa atin, nagre-rest, namamahinga. Kaya tignan natin ngayon. Kayo, may mga kabagatan, alam po, ano yung totoong pinaghuhugutan ni Paul dito? Para makita daw natin na hindi tayo maging mayabang. Sino mayabang dito? Sino na nagyabang dito? Oo. Talaga walang nagtataas ang kaway. Ako mayabang ako. Yes, God. Kasi naami, mas gusto ni Lord. Sa totoo nyo, sa totoo lang. Mas gusto ni Lord na alam natin na mayabang din tayo, pero dapat ngayon, tignan natin kung ano yung limitations natin ng pagiging mayabang. Ganun tayo eh. Estudyante mga kalang kayo, tayo, ako, marunong na tayo magyabang. How much more sa ibang bagay pa? Napakalaki ng pride natin. Ayaw nating natatapakan yung pride natin. Yung ating mga ego, di ba? Masakit isipin to, ito gusto ko lang makita natin kung ano yung kalagayan natin sa Panginoon. Wala tayong ibang itataas, wala tayong ibang itataas talaga, kundi ang Panginoon. Okay? Ito po i-accept natin yung fact, kasi alam nyo, si Paul dito that time, kaya ayaw tanggalin ni Lord yung kanyang kapansanan o yung pinapahirapan siya. Pinaintulutan niya si Satanas na tayo ay pahirapan. Alam mo po ba yun? Yung mga nangyayari sa inyo, alam nyo, hindi yung pinapaintulutan ng Panginoon, yung paghihirap, yung tipong papasok ka na sa school, ang baon, yung tipong may papasok ang assignment, mga projects. Ganyan ang pinagdadaanan ko ngayon eh. Alam nyo, purpose ni Lord yan lahat. Ngayon, tingnan nyo yung verse 7, para makita nyo 2 Corinthians verse 7, dyan. Kasi ganito yan eh. Para hindi ako maging mayabang dahil sa mga kamanghamang ng pinapakita ng Diyos sa akin, binigyan ako ng isang kapansanan sa katawan. Yun, hinayaan ng Diyos na pahirapan ako ni Satanas sa aking kapansanan para hindi ako maging mayabang. Tingnan niyo yung verse 8. 3 beses akong nakiusap sa Panginoon na alisin ito sa akin. Kayo, sa mga kahirapan ninyo, nananalangin ba kayo? Nananalangin po ba tayo? Amen. Amen, di ba? Pero si Paul 3 beses na dito, humiling sa Panginoon na tanggalin yung mga kahirapan niya, mga nararanasan niya. Pero anong sabi ng Lord? My grace is sufficient for you. Sapat na ang aking biyaya sa iyo. So ngayon,
Ano yung tinik sa laman na ito ni Paul daw? What is the purpose of the thorn? Ayun, yung tinik na yun. Makita natin. Ito po sabi ko kanina, ito daw po ay nagsiserve as a source of continual struggle. Sa atin mga kapatago rin, tignan natin, yung struggle natin, yung suffering natin, yung tuloy-tuloy na paghihirap natin. Ito daw po yung ating literal na kalalagayan. Bawat isa sa atin, ako, hindi ako excuse, magulang ako. Hindi ko ako excuse sa mga storm na to, sa mga paghihirap na ito. Pero, sabi niya, ang tanging ano lang daw po kasi ang gustong makita dito, yung ating kalagayan ng spiritual na attack ng kalaban kasi siya. Kasi nga maraming opposition sa atin. Minsan nga, kapatid mo, di ba? Kapatid mo, minsan tinuturing mo opposition. Magulang mo, tinuturing mo opposition. O, di ba? Kontra lagi sa inyo magulang niyo pag may gusto kayo? Ano yun? Tama ba? Kontra sila lagi. Yes. Para yun sa inyong kabutihan. Pero tingnan nyo, kung ano yung thorn na ito, ano yung tinik na ito. Sabi daw po, yung tinik daw natin na ito, yung tinik na ibinigay daw po kay Paul na ito, ay ayaw alisin ng Panginoon. Pero sa inyo, nananalangin kayo ng gusto nyo, yung desire nyo. Di ba? Yun yung panalangin nyo po, di ba? Gusto nyo lang yun pero hindi. Hindi gagalawin ni Lord, hindi tatanggalin ni Lord dyan yung mga tinik na yan sa inyo kung may purpose pa rin si Lord sa atin. Ay ginagawa siya sa ating proseso. Ngayon, ginamit si Satanas daw kasi, hinahayaan ng Diyos na ito na manatili sa atin. Amen? Kahit anong pagsisikap natin, minsan, hindi pa rin talaga yan aalisin ng Panginoon sa atin. Gusto niyo bang maunawaan? Paano natin matanggal? Paano yan makikita yung strength, yung lakas sa panahon ng mahina tayo? Gusto niyo ba? Amen. Gusto niyo? Point number 1, please. Ano sabi ito sa point number 1? God's grace is always enough. Lagi niyong tatandaan ito na kahit ano yung pinagdaraanan natin, ano yung ating mga sinasapit na kalagayan, ano yung mga sitwasyon ng buhay natin, kung nahihirapan man tayo. Ang sabi ni Lord, God's grace is always enough. Lagi pong sapat. Amen? Naniniwala po ba tayo? Ang tao daw po, ang tao na malakas sa kanyang sarili, kaya tanong mo kanina, ang tao na malakas sa kanyang sarili, mayabang ay imposibleng maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Naniniwala po ba kayo? Agree po ba kayo? Ang tao malakas daw o nagmamalakas ay imposible niyang maranasan yung kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Agree? Parang hindi niya na-guess. Guess ba? Kaya nga, sabi nga, my grace is sufficient for you. Aminado po kasi si Paul dito na dumadaan po siya ng matinding pahirap, halos sumuko na siya. Tapos si Paul ay binasa sa salita ng Panginoon, pero ano sabi niya? Lord, tanggalin mo na please. Diba? Ganun tayo Ngayon, dumanas si Paul ng sobrang kahirapan, sobrang pagsubok. So ngayon, bawat isa sa atin ay kailangan daw natin maunawaan at madiskubre yung mga pahirap na ito sa buhay natin. Sa paanong paraan, hanapin natin yung kalooban ng Panginoon sa atin. Sundin natin at huwag tayo maging mayabang. Ultimately yun po. Dito po kasi, nag-request tatlo, di ba? Ngunit ang tugon ni Lord. Yun na naman sabi ko, my grace is sufficient for you. So ito, sa bawat isa sa atin, tuwing susubukan daw po tayo ng Diyos, hindi kanya tinitignan sa iyong kabiguan. Agree? Di ba? Dumanas na kayo ng kabiguan? Heart is heartbroken. Amen? Nasaktan na ba kayo? Ano Nasaktan ka na? Ha? Ano? Sa anong paraan? Buhay Buhay pag-ibig? Buhay sa pamilya? Sa pamilya? Sa pag-ibig?
So, hindi lang po yun ang usapin natin ha. Binigising ko lang kayo. Kasi, pag buhay pag-ibig, alam ko, ano kayo eh. Medyo magigising kayo kahit pa paano. Ngayon, kung sinubok, di ba sabi kanina, ang Panginoon, may pagsubok siya. Tayo, ang magulang natin, si Lord. Anak, hayaan kitang bumagsak sa mga subjects mo. Pero alam nyo, yung magulang natin, anak, pagbutihin mo pa sa susunod. Mag-review ka lang. Di ba? Ang magulang natin, hindi ka niya ipapahiya. Hindi ka niya titignan dun sa kahinaan mo. Amen? Ganun si Lord. Kaya nga, my grace is always enough. Sa ating mga magulang, literal, physical na magulang natin, kailan tayo tinignan na nabigo tayo? Kailan nila tayo pinahiya? Di ba? Kaya tingnan natin, nagigis. Si Lord ganun din po sa atin. Dahil daw po, sa tuwing nabibigo tayo, sa tuwing susubukin ka ng Diyos, ikaw ay patatatagin. Yun daw po ang sikreto. Sa tuwing nadaan tayo sa pagsubok, sa kainaan, ikaw ay patatagin, palalakasin. At kapag nakita ka niya yung kainaan mo, huwag kang matakot. Di ba nakikita natin yung mahina tayo, minsan nabasted tayo. O, ang sabihin natin, tutulungan niya ikaw palakasin eh. Saan ka umugot ng makaka-recover? Para at least mag-gets you agad. Di ba? Lord, tulungan mo ako, hindi ka na kaya. Sakit eh. Di ba? Nangingiti kayo. Hindi kasi totoo yun eh. Totoo. Di ba? Ang sabi niya, ang tanong sa ni Lord ngayon, kaya mo ba akong pagtiwalaan, anak? Doon sa hopeless ka na, sa mahina ka na, kaya mo ba akong pagtiwalaan, anak? Yun, doon kayo ngayon pumunta. Para lumakas kayo, Lord, ang sabi niya, kaya mo ba akong pagtiwalaan? Nag-gets ba natin? Nakuha natin? Di ba? Yun. Kaya ang sabi niya, even when we feel like we are lacking, sabi niya, God assure us that His grace is enough to sustain us. Sapat lagi lahat yan. Di ba? Ano sabi niya? Ano nga sabi sa Philippians 4:19? Sabi nga niya, and my God will meet all your needs according to riches of His glory in Christ Jesus. Di ba? Pag humantong na tayo, dapat ganito tayo yun ha. Pag humantong tayo sa weakness natin, sa kahinaan natin, tingnan natin lagi si Lord. Kasi sasagutin ka niya, sapat ang aking biyaya lagi sa iyo. Kung nagkulang ka man, sapat pa rin ang biyaya ko sa iyo. Buhay ka pa rin eh. Di ba? Kailangan, kumakam na ba tayo? Sa kahirapan? Di ba? Ako alam nyo, nung kabataan ko pa, ewan ko kung naranasan ito eh. Yung ulam namin ay asin, mantika, asin, kape. Oh. Yung kape namin, yun yung pinaitim na kanin. Sino nakaranas nun? Alam? Yung ibang yun, alam ko, hindi na nila alam yan. Maswerte po kayo. Amen? Tinagbuhin tayo ng ating mga magulang. Next, please. So, next. Ayan. So, ngayon. Ano yung sabi dyan? Weakness is an opportunity for God's power to be displayed. Sa ating mga buhay, nakita niyo na ba paano di-display ng Lord yung kanyang kapangyarihan? Naranasan niyo na po ba? Diba? Ano daw sabi niya? When we acknowledge our limitations, God steps in and reveals His power through us. So sa bawat pagsubok, bawat sakit, bawat pagkawala, bawat panahon ng paghihina, laging may layunin si Lord sa atin.
Amen? Lagi po siyang may layunin. Lagi siyang may purpose. Di ba? So, sa ganito po youth, tandaan niyo po ito. Hindi niyo kailangan magdaya. Hindi niyo kailangan magsinungaling. Hindi niyo kailangan magnakaw. Diba? Kailangan lang po natin magtiwala sa Diyos dahil siya magbibigay sa inyo ng lahat ng Kanya, ang ating pangangailangan. Dapat daw po, humantong ang ating pananaw na tulad ni Paul. Yung pananaw ni Paul na sabi kanina, dapat lagi natin aminin na yung ating kailangan ay para ang kapangyarihan ng Diyos ay mahayag. Kasi hindi mahayag ang kanyang kapangyarihan pag hindi natin aaminin na mahina tayo. Di ba po? So, ang kapangyarihan ng Diyos ay natutupad lamang sa ating kahinaan. Kaya nga, my grace is sufficient for you. Gets ba natin? Mas kilala kasi tayo ng Diyos. Alam nyo ba? Mas kilala tayo ni Lord. Mas kilala niya tayo, hindi pa sa ating pagkakilala sa ating sarili. Kala nyo, kilala niyo na yung sarili nyo? Hindi po. Yun yung totoo. Hindi natin kilala yung sarili natin. Kaya huwag tayo magyabang. Huwag po tayo umantong doon sa pagmamataas. Especially sa mga magulang natin. Di mo ba kaya provide yung pagkain mo? Yayabang ka na. Sorry tataas ng boses sa mga magulang mo. Nakakalungkot. Alam nyo, magiging magulang din kayo eh. So, real talk lang to. Tigas ang ulo talaga natin. Diba? Pero, tingnan nyo tingnan nyo. Hindi po kayo ni Lord dito sa ngayon sa ano na to. Kasi, ito kailangan natin maranasan, mapakinggan. Kasi pag, hindi po ito kasi tinuturo ng iba. Hindi nila aaminin, paano tayo tutuwid sa buhay natin? Diba? Ngayon, sabi ko kanina, mas kilala tayo ni Lord. Kahit tumaray na ang ating karanasan sa buhay, hindi pa rin tayo darating sa punto na alam na natin lahat sa buhay. Diba? Meron pa rin tayong dapat madiskubre sa ating mga sarili at meron din daw po tayong major na kahinaan. Diba? May major po tayong kahinaan ng tao ay, ito lagi ang major na kahinaan ng tao ay yung pagmamalaki. Diba? Yung pagmamalaki natin. Diba? Kasi alam ni Lord, mas kilala niya tayo. Kaya pinapayagan niya yung mga iba't ibang level ng ating kahirapan. Yung iba't ibang level na ating nararanasan sa buhay. Pinapayagan niya po yan. And magkaroon daw tayo, bilang mga youth, magkaroon tayo ng humantong niyang ating isip, yung pananaw na yung realization natin. Huwag tayo magyayabang. Ay, kailan? Mahirap po. Pero itong totoo Sabi nga ni Job, di ba? Job sa Job 23:10, kapag ako ay nasubok, lalabas akong dalisay na ginto. Sabi rin sa James 1:3, ituring ninyong kagalakan kapag kayo ay dumaan sa pagsubok, sapagkat ito ay nagpapalakas ng inyong pagtitiis. Sabi niya sa James 1:3. And ultimately po, kapag sa Diyos ka nagtiwala, mawawalan ng kontrol ang kapangyarihan ni Satanas sa inyo. Kaya yun, ibalik mo ang kontrol sa Diyos, huwag sa sarili mo. Amen? Lagi po natin gawin yun. Ultimately, wala ka naman magagawa. Sino ka ba? Diba? Yung bawat tiptig ng hininga natin, sino ang makakontrol? Kaya, ibalik natin. Isa sa mga paraan ng Diyos upang tayo ay palakasin sa pamamagitan ng pagsubok. May tandaan natin yun. Isa yan. Isa pa lang yan. Kapag, di ba, ganito tingnan natin doon sa literal na buhay. Di ba, kapag nag-exercise kayo, ano yung pinapalakas? Di ba, yung kalamnan natin. Di ba? Ngayon, gusto mo ba isang example? Yung doktor, paano mo yan na magkakatiwalaan? O hindi dumaan doon sa mga pagsusulit? Hindi siya magiging doktor. Ang teacher natin, kung hindi dumaan doon sa mga trainings. Di ba? Hindi rin siya magiging ganap na rin guro. Di ba? So, kailangan natin, para tumibay tayo, kailangan natin ng pagsubok.
Sabi nga dito sa 2 Corinthians 4:7, but we have these treasures in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. So lahat, galing sa Panginoon. Talino mo, pusay mo, yung meron ka, lahat galing sa Panginoon. Diba? Pangatlo, please. So, ngayon, true strength comes from relying on Christ. Naniniwala po ba kayo dyan? Yun? Saan tayo nagtiwala? Sarili lang natin? Diba? Hindi. Dapat lagi tayong umasa, mag-rely. Tayo, kayo, mga youth. Nakarelay pa kayo sa inyong mga magulang. Nakakapit pa rin kayo sa inyong mga magulang. Ang uuwian niyo pa rin bahay ng ating mga magulang. Diba? Ganyan din tayo sa Panginoon. Tingnan natin, aralin natin. Instead of relying on our own abilities, we must depend on Christ, who is our true source of strength. Aralin natin ngayon ang ating sarili. Aminin natin ang ating mga kayabangan. Aminin natin ang ating mga kahinaan. Diba? At masaya nating tanggapin ang anumang panlalait. Si Paul, ganun ang ginawa niya kanina, diba? Sa verse 9. Panlait, mga paghihirap, mga pag-uusig, mga kasawian. Kasi yun, doon nare-reveal, doon bumubukas yung kapangyarihan ng Diyos sa atin. Kapag hinayaan natin. Makakasurvive naman tayo eh. Amen? Makakasurvive po tayo. Kadalasan po kasi, ito ay ginagamit ng Diyos upang tayo ay maging mapagpakumbaba sa Kanya. Diba? At kung kailan tayo aminadong mahina, doon talaga re-reveal ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan. Tandaan natin, pag hindi yung, pag hindi po kasi tested yung ating faith, hindi po mapagkakatiwalaan ng Panginoon. Kaya kailangan mo dumaan sa pagsubok. Pag hindi ka na-test, sabi ng Lord, hindi ka pwede pagkatiwalaan. Amen? Kaya, yung mga sagot ninyo, yung mga aralin ninyo, yung mga subjects ninyo, yan yung paraan ng tested faith. Para at least, pag lumago kayo sa mga academics, and dito sa ating spiritual na kalalagayan katulad ng ginagawa nyo, nandito kayo ngayon, eto yun. Di ba? Tandaan natin, pag hindi yan tested, talagang hindi pa pagkakatiwalaan. Di ba? Paano mo magugustuhan sumakay sa aeroplano pag hindi pa nasubok ito na lumipad? Parang ganun lang. Di ba? Sasakay ka ba sa aeroplano na hindi pa na-test? Na pilot test? Ayaw nyo, di ba? Takot kayo eh. Takot tayo. Ako rin po. Ngayon, lahat daw po ay dadaan sa thorns na ito. Walang excuse upang makita ang iyong tunay na pananampalataya. Diba? Amen? Kapag ganap na daw po na nahubog ang iyong pagtitiis, ito yun ha, kapag ganap na nahubog ang iyong pagtitiis, magiging perfecto ka, magiging kompleto ka, at walang kakulangan. Ang sarap, di ba? Ang sarap. Imagine niyo yan ngayon, strength in weakness. Doon sa kainaan natin, nagiging malakas tayo dahil kay Kristo. Amen? Sabi nga sa 1 Peter 1:7, ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay higit na mahalaga kaysa ginto na nasusubok sa apoy upang ito ay mapatunayan at magdulot, magpapuri, karangalan at kalwalatian sa pagbabalik ni Jesus. Sabi rin kanina ni Kinote ni Maria, I can do all things. Diba? Through Christ who give me strength. Bagit na kanina. Diba? So, wala tayong ibang source. Sabi sa Psalms 1:27, sabi niya, the Lord is my strength and my shield. Diba? My heart's trust in Him and helps me. Lagi niyo pong tandaan yun. Psalm 28:7. Napakaganda. Amen? So ngayon, ano yung una? Balikan nga natin. Pangalawa? Ayan, pangatlo. True strength comes from relying on Christ. So yun na, yun, yan ang komunikasyon sa inyo.
Lagi tayong umasa sa lakas lang ng Panginoon. Game. Ngayon, meron akong request na panalangin sa inyo at ito'y taimtim ninyong sabihin, please. Yan. Yan ang pag-amin natin. Isa-isa. Sabay-sabay tayo lahat. 1, 2, 3. Ako'y lumalapit sa iyo, Diyos Ama. Ako'y aminadong may kayabangan. Tulungan mo ko na pag-realize ko na may nangyayaring kahila sa akin para tulungan mo ang mga. Hintayan mo ang iyong kapangyarihan sa aking pangangailangan. In Jesus' name, amen. Praise God. To God be all the glory.